So, ang ating pag-aaralan ay God of Revival. God of Revival. Ang Diyos ay Diyos na nagre-revive sa mga naghihingalo, na hindi lamang naghihingalo, ibang patay na, pwedeng buhayin ng Diyos. At ang Diyos na binabanggit ko ay hindi po nalilimitahan ng panahon, ng time. Sabi nga, God is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nakakahon sa time frame po natin o sa time na meron tayo dahil siya ang lumikha ng panahon. Amen? Bago ka pa makaranas o bago ka pa mapunta sa kinalalagyan mo ngayon ay nanuuna na si Lord. At alam din ng Diyos ang nakalipas mo at sitwasyon mo sa kasalukuyan. Amen? At ang banal na Espiritu ang kasakasama po natin ngayon na kumikilos. Nakakatuwa na habang umaawit tayo, sumasamba, nandun yung paghipo ng Lord. Pagbuksan natin ang ating mga puso. When it comes to worship, service na kagaya nito, iset aside mo muna yung sarili mong pananaw, yung sarili mong hangarin, kundi mag-focus ka sa Lord. Kagaya ngayon, focus na focus yung katabi mo, nakapikit pa talaga ang kanyang pag-focus. Talagang nakatuon, Panginoon, nakikinig ako sa iyo. Okay. So itong God of Revival, sa panahon natin ngayon, nais ma-revive yung mga bagay na mabuti, bagay na kung saan okay naman, bagay na pinapakinabangan mo, pagpapala mo. Kaya lang dumating yung time na nawala ito. Ano man yung mga bagay na yon o sitwasyon o yung apoy mo sa Panginoon ay nawala, pwedeng ibalik ng Diyos. And I pray even sa ating live streaming ngayon ay lalong dumaloy din ho ang Spirit of Revival. Next Sunday ay May na. Unang buwan ay unang Sunday ng May. So ibig sabihin yung apat na ay na ginagawa natin itong April, wala tayong ibang ginawa kundi naglista ng mga pangalan, nanalangin. Amen. Mayroon ba kayong ipinasa sa inyong mga live group ng mga names? Okay? May mga pangalan ba kayo na ipinasa na ipinapanalangin itong isang buwan na nakalipas? Meron po ba? Sino dito magtaas nga ng kamay kung meron kayong mga tatlong tao na hindi pa nakakilala sa Lord, na nais nyo silang dalhin sa kanila at ibinigay nyo sa inyong mga live group? Kung hindi po nyo ibinigay, ay ngayon pa lamang nyo ibibigay, hindi pa naman tapos ang April. Kaya po pwede bang ihabol yan? Taas ang kamay. Please, ibigay po ninyo sa inyong life group leader, sa inyong grupo, kasi karamihan sa inyo, nandun po kami ni Pastora, nakikita namin yung mga names, and we are praying. Kasama ninyo kami na nagpipray para sa kanila. Ngayon itong buwan ng Mayo, ay, kasi nagkaroon tayo ng 90 days challenge, itong buwan ng Mayo, ay ito naman po yung invite or invest and invite. Magtatry na po tayo na makipag-connect sa kanila intentionally. Salamat sa isa na nag-amen. Okay? Magtatry na tayo na makipag-connect sa kanila intentionally. Hindi tayo papayag na ang mga empty chairs na yan ay empty pa rin bago matapos itong 90 days challenge. Ay ipapanalangin natin to, tatrabahuin natin to for the glory of God. Alam ko, busy kayo, busy si Pastor, pero hindi tayo titigil hanggat may mga tao pa nangangailangan kay Lord. Bukas ang kanilang mga puso dahil dadaloy ang revival, yung nararanasan mo kapatawaran, kapayapaan, kaligtasan, dapat maranasan din ng iba. Amen. Huwag mong ipagkait ang natanggap mo sa Panginoon, natanggap natin sa Diyos. Huwag tayong mapagod, tumigil na gumawa ng mabuti. At ang isang mabuting bagay ay ang pag-win o pagmamamalakaya o pag-invite, pag-evangelize ng mga tao na hindi pa nakakaranas sa Diyos. Amen po ba? So God of Revival. May apat po na pangyayari noong panahon ng ating Panginoong Hesus. Na totoong namatay ang mga taong ito, pero ni-revive, binuhay niya. Not literal, na of course, lahat kayo nakikinig ngayon ay mga buhay kayo. Okay? Pero may mga bagay na mga nawala na sa inyo, yung minsan, na parang aandap-andap na, o kaya parang kunting na lang ay parang aayaw ka na. And I pray ngayong hapon ay ma-revive po tayo. Pakisabi, God of Revival. Pakilakas, God of Revival.
Nakakatuwa ho, nakita ko po yung si Jonathan at saka si Brother Ronald na pinagpipray po natin sa 24/7 na group natin sa Viber at sa Everyday Prayer. Si Jonathan ho, na kapatid ni Pastora, nakita pagdating namin talagang sa pisikal na mata, parang wala na. Kasi talagang may butas na dito, talagang ano na. Sabi ko, Lord, tulungan mo kami. At nakita ko naman yung aking mother-in-law na kung saan napakatibay niya, napaka-positibo niya. Yeah, and we're there, of course, for family, and unang-una para sa Panginoon at sa family. At we pray. Every day na nandun kami, tinatry namin na magpipray. Binisita rin ni Pastor Larry. And you know what? Nung last, bago kami umalis, sabi ko, Lord, parang dinagdagan ng mahabang tubo pa kasi talagang Pero nung pagkatapos namin, on the way na kami back here, biglang tumawag ang aming mother at nag-video call. Wala na yung mga nakalagay sa bibig niya. Sabi namin, wow. Nagkukwentuhan lang kami, tapos biglang wala na yung sa bibig niya. Nakakahinga na siya ng kanyang sarili at naghahanap na ng makakain. For the glory of God. Si Brother Ronald naman, si Kuya Ronald naman, talagang 5 weeks, no? 5 weeks na tulog siya. Pinagpipray kasi nga nagkaroon ng infection sa kanyang internal organs, naapektuhan yung mga bahagi ng kanyang katawan. Si Kuya Ronald ho, kasama po na pumupunta dito. Nagki-keyboard, nagmi-mission, nagda-drive. Actually, nakasama ko nung nag-i-start ang gawain na ito. Nandun pa tayo sa Peyoning. Talagang, kaso dumating yung time na yung physical na katawan ay nagkaroon ng sakit. Eksakto naman nung pumunta kami ay umalis na siya sa ICU, inilabas na siya sa normal na ward at nakausap po. At talagang ang dami niyang mga kwento. At nagsasalita siya dahil di pa naisara yung butas dito niya, kailangan niyang saraduhan para makapagsalita. At ngayon wala na siyang nakakapagsalita na normal. Ayan, nakakatuwa dahil ang Diyos kumikilos pa rin hanggang ngayon. Kahit sa physical mong mata, parang wala ng pag-asa, ang isip mo, wala ng pag-asa, pero hanggang dun lang sa isip mo lang yun. Or hindi man physical na problema, challenge ang sinasabi ko dito. Sinasabi ko yung mga testimonies nito, marahil ang family mo, parang unti-unting nagkakahiwalay, nagwawatak-watak. Ang family mo, parang, o kaya ikaw mismo, may mga sitwasyon na uncertainty sa'yo. Kapatid, ang Diyos, mayroon siyang ginagawa behind the scene. Minsan ayaw niya, hindi muna niya pinapakita sa iyo para makita mo na kilos niya, hindi mo kilos. Amen? May mga bagay po kasi, makinig kayo, may mga bagay kasi na hindi mo makukontrol, hindi mo mahahawakan. Wala sa kakayanan na i-control mo, kundi siya lang ang may hawak, may control ng buhay. Amen po ba? At kailangan natin ng Diyos na kung saan siya ang may kontrol ng buhay, siya ang lumikha ng langit at lupa, lumikha ng panahon, lumikha sa iyo ng mabuti, at alam ko ang Diyos hindi pa tapos sa iyo. Sabihin mo, tapikin mo yung balikat ng katabi, hindi pa tapos si Lord sa iyo, kapatid. Nakasama rin po namin si Kuya Ronnie, for the glory of God. Nauna na-meet namin po siya sa Pampanga before nung una kami umuwi. Ngayon nandito na siya. Kaya si Sister Verna ay talagang blooming. Kikita ko kakain sila, maghawak ng kamay. Pakyat doon sa kainan, doon sa pinunta naming retreat. Lalabas sila sa may, hawak ng kamay. Kakatuwa, amen? Di ko alam kung magkakakapatid pa si Renzo. Yung nag-iisang anak po nila na nasa iwan sa Pilipinas. Ang Diyos po, hindi pa tapos ang Lord sa atin. Ang bahagi mo lang, manatili, manampalataya, gawin yung kaya mong gawin para sa Lord, ang Diyos susurpresahin ka. Number 1, God calls you to get up. Ang Diyos, hindi pa ako nag-altar call, may umiyak na. Okay? God calls you to get up. Ito po, Jairus' daughter, ito po ay may lumapit kay Jesus na kung saan namatay na itong anak ni Jairus. Na as if wala na. Nag-iiyakan na sa mga nasa paligid, talagang lugbok, bagsak na ang kanilang emotion, patay na.
Totoong nangyari ito ng panahon ng ating Panginoong Hesus. Pero ito, tingnan natin ang story sa Mark chapter 5, 38 to 41. Nandiyan po ba kayo? They arrived at Jairus' house, where Jesus saw the confusion and heard all the loud crying and wailing. Just imagine, kung anong pangalan ng bata, kung anong pangalan niya, nawala na. Marahil 14 years old, ilang taon pa lamang ito. Ang bata, umiiyak na, nag-iiyakan. Just imagine, si Jesus pumunta na sa lugar na kung saan ang mga nadatnan niya, naharap niya, ay mga nag-iiyakan na. Marahil sa spiritual, sa literal, hindi ka naman ganito. Kaya lang may mga sitwasyon na naririnig mo ng mga wala ng pag-asa. Hindi na mangyayari. Hindi na pa mabubuo ang marriage na ito. Hindi na mangyayari. Hindi ka na makakapag-ipon. Hindi ka nagagaling. Wala na ang financial mo. Wala na ang future ang anak mo. Kinakain na ng droga ng mga bisyo. Kapatid, nag-iiyakan. May mga concern. Pero ikaw naman, hindi naman ikaw si Jesus, because but the Spirit of God lives in you. Alam na alam mo na hindi pa tapos sa taong minamahal mo. Unang-una, ang Diyos hindi pa tapos sa iyo. Pangalawa, ang Diyos hindi pa tapos sa taong minamahal mo. Sino dito may mga taong minamahal? Yung iba kagad kasi nagja-jump sa boyfriend, girlfriend. Hindi yung ibig ko sabihin, nanay mo, tatay mo, kapatid mo, anak mo. Taas ang kamay. Hindi pa tapos ang panganay mong anak hanggang sa bunso mong anak. Minsan sa paningin natin, sa mata nating pisikal, akala natin tapos na, pero si Lord, hindi pa. He went in, ang ginawa ni Jesus, pumasok siya, at sinabi niya sa mga umiiyak, okay, and said to them, why all this confusion? Why are you crying? Just imagine, ang tindi ng pananampalataya at pananaw, sinasabi nila, patay na. Pero sabi niya, bakit kayo umiiyak? Kung ikaw ang sasagot, pilosopo, patay nga, may patay nga, hindi siyempre umiyak, alangan na mag-rejoice kami. Pero dito, yung sinasabi ni Jesus, bakit kayo umiiyak? Bakit may confusion? Iba yung nakikita ng Panginoong Hesus at iba yung nakikita ng tao. At iba yung nakikita, iba yung mga tao nagmamahal sa batang namatay. Amen? Marahil iba ang nakikita mo ngayon, pero iba ang paningin ng Diyos sa anak mong naghihingalo, sa anak mong napapalayo, sa sitwasyon mo ngayon. Iba ang nakikita mo parang negative, may iyakan, lugmok ka, bagsak ka, pero iba ang nakikita ng Diyos. Para niyang sinasabi, bakit kayo nag-iiyakan? Bakit ka nako-confuse? Bakit ka lumalayo? Bakit ka bagsak? Sabi ng Diyos, sabi ni Jesus, sabi niya dito, why are you crying? The child is not dead. Just imagine nyo, kumbaga, kinontra niya kung ano yung dinideclare ng mga tao sa paligid niya, iba rin yung binanggit niya. Kapatid, hindi lahat ng mga negative na sinasabi ng mga taong kahit nagmamahal ito sa iyo, huwag mong paniwalaan, huwag kang umayon dahil alam mo may pananampalataya ka. Sinabi niya, nag-iiyakan kayo patay, pero ako nakikita ko hindi patay. Hindi siya patay, natutulog lang. Tignan mo nga yung katabi mo. Natutulog lang. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Kung ang tingin na ibapatay na, wala nang pag-asa, parang yung buhay natin, yung buhay ni pastor, yung buhay mo, wala nang pag-asa, hindi mo ina-expect, nandito ka. Natulog ka lang. Sabi ko, ito yata yung unang-unang, baka dito kinuha yung Sleeping Beauty. Okay. Sabi niya, verse 40, sabi niya, they started making fun of him. Di ba? Uy, may pag-asa pa yan. Hindi pa ano yan. May pag-asa, mahal ng Lord ang aking asawa, ang aking anak, makakabawi. Tawanan ka. Pero ang sinabi nito, they started making fun of him. Sabi niya, so he put them all out. Kapatid, pinapakita ng Diyos dito, may mga negative kang naririnig, may mga nagtumatawa sa iyo over persecution, pero nasa sa iyo ang control. Kagaya ng ginawa ni Jesus. Ang ginawa niya, pinalabas niya. Ibig sabihin, make a distance sa mga bagay o sa mga tao na alam mo, hindi naman sila umaayon sa nakikita at kabutihang ginagawa ng Diyos sa iyo. Huwag mo silang kamuhian, just make a distance para makita lalo ang kaluwalhatian ng Diyos. Yeah?
took the child's father and mother. Ang iniwan lang niya, yung totoong nagmamalasakit. Pinaalis niya yung mga nag-iiyakan na biglang nagtawanan. Kasi imagine, no, nag-iiyakan. Nung sinabing buhay, nagtawanan. Kinutya. Dahil sinabing buhay pa, pero sabi dito, lumabas nga kayo. Ang maiwan lang yung mga magulang. Ang magulang, yung kasama ko, lumabas kayo. Sometimes, kailangan mo lang muna na paligiran mo ang sarili mo sa life group mo. Sa ka-churchmate mo, sa leader mo, sa mga taong alam mong concern, totoo, pure, na nagmamahal sa'yo. Tandaan po natin itong sitwasyon ito ay kamatayan. Amen? Kung ikaw ang may sitwasyon, minsan, kapag mayroon tayong nalamang may sakit na cancer, ay may sakit siya na cancer. Pag-pray natin, hindi ganun kadali. Hindi ganun intense yung prayer natin. Unless kapag ikaw ay may cancer. Amen? Lord, pinagpipray namin si ganito, gumaling siya in Jesus' name. Amen. Pero kapag ikaw ang pinagpipray at may cancer, or anak mo, mahal mo ito, matindi yung prayer mo. Lord! O, nagising yung iba. Lord, talagang parang gusto mong punitin ang langit. I like the word. Talagang gusto mong i-rend ang heaven para bumaba ang Diyos, para ma-focus lang sa pangangailangan ng minamahal mo o ikaw mismo. Amen? Tapos sabi niya, and went into the room where the child was laying. Isinara, pinaalis, isinama niya yung mga nag-agree sa kanya, tapos isinama niya ito sa loob. He took her by the hand and said to her, maliban ho sa hipo, sa touch ng Diyos, na mahal mo sa buhay na napapalayo, naghihingalo, o di man literal na kagaya. O tingnan, hindi man literal na namatay. Kung mayroong paghipo, pag-touch, pagkilos ng Diyos sa taong yon, walang problema, mabubuhay. Darating, kung mayroon kang anak dito na hindi na siya nagte-text, hindi siya tumatawag sa iyo, itong week na ito, tatawagan ka. Dahil may ginagawa na si Lord sa kanya. Amen. Sasabihin mo, kayo nung number ito, hello, Mommy. Okay? He took her by the hand and said to her, Talita kum, which means, little girl, I tell you to get up. Anong nangyari? Bumangon ba yung bata? Yes. Nabuhay ba? Yes. Yung mga taong nag-iiyakan siguro, biglang nagtatawanan, biglang kinukutya si Jesus, na sinabing patay, bigla siguro, ha? Okay? They said, you are dead. Finish, no hope. But Jesus, no. You are just sleeping. Lahat tayo spiritually patay na kagaya ho nito nung babae. Lahat tayo, sitwasyon natin, ilagay natin yung sitwasyon natin, itong batang ito. Minsan naging tayo patay, pero ang Diyos ang tingin sa'yo, natutulog lang. At dumating yung panahon ng Diyos, hinipo ang buhay mo. Unti-unti kang nabago. At sinasabi niya, tumayo ka dyan. Hindi ka nararapat dyan sa banig ng kamatayan na yan. Hindi ka nararapat sa bisyo na parang kumunoy na humihila sa'yo. Hindi ka nararapat sa isang relasyon na unti-unti kang pinapatay, inilalayo sa Diyos. Get up. Tumayo ka. Kailanman hindi natin kayang lakaran ang salita ng Diyos kung hindi mo kaya munang tindigan. Amen? Kailanman. Ang bata, kapag lumalaki si Ezekiel, hindi ka naglalakad dyan. Tumayo muna bago humakbang. They said, you're dead. Tayo dati ito. Amen? And then they laugh, but Jesus, get out. Yung mga tumatawa natin, nagtatawanan tayo, in-ignore natin sila. Sino nakaranas ng persecution nung nag-born again ka? Nung umating ka ng church na kagaya nito, sinakaranas ng persecution, taas ang kamay. Okay, hindi ba in-ignore mo sila? Nung in-ignore mo sila, sinarado mo yung pinto, gumawa ka ng distance, sino ang napabuti? Sila ba o ikaw? Sila ba o ikaw? Ako, tayo. Okay? At ngayon, yung mga tao nagtumatawa sa atin, nagpe-persecute, di nila alam. O alam na nila ngayon kung naka-live streaming sila. Kasama nila na sila sa inilista natin na babahaginan ng salita ng Diyos.
Yung taong tumatawa sa iyo mamaya, siya naman ang umiiyak para kay Lord. Ito, aminan tayo. Sino dito yung mga persecutor natin? Pinagtatawanan niyo ang hallelujah, praise the Lord. Ngayon, ikaw naman ngayon ang hallelujah! The first people who can notice that you are alive is the people whom you love and they believe in you. Jesus' disciples and the parents. Ang unang nakanotice siyempre na yung bata ay nabuhay, yung kasama ni Jesus na disciples at yung magulang. Ang unang nakakanotice na ikaw ay nabago, may buhay na walang hanggan, may transformed life, yung taong mahal mo. Halimbawa, si Ate Lisel, si Gab. Okay? Ay, si Mami, dati nagagalit ngayon, hindi na. Pastor naman, okay, manonotice nila may pagbabago. Yung dating nagmumura, hindi na. Okay? Pangalawa, Pastor, ba't puro patay? Karatapos lang ng pagkabuhay. Ito naman, namatay pero nabuhay. 4 pa. Okay? God, parang Resurrection Sunday Part 2. Okay? God can still save you from the grave. Ito, kamamatay lang, mainit-init pa, kamamatay lang. Ito naman, papunta na sa libingan. Sa isang direksyon na kung saan doon ka na isushoot. Na wala, sabi niya, widow's son, sa Luke chapter 7, 11 to 14. Then he walked over to the coffin and touched it, and the bearer stopped. Young man, he said, I tell you, get up. Basahin po natin yung pinaka-text. Now it happened. Ako muna sa 11, kayo sa 12 para merong tayong para humaba ang iyong attention dahil yung iba sa inyo. Huwag kayong mag-alala, lalapitan naman namin kayo. Sasabihin ng katabi mo, Talita kum. Kaya lang, Pastor, hindi naman little girl. Get up, old girl. Okay. Now it happened the day after that he went into a city called Nain. And many of his disciples went with him and a large crowd. Verse 12, kayo naman po. Ako lang muna. 13, sabi niya, when the Lord saw her, He had compassion on her and said to her, do not weep. Ang nakita, sige, kayo muna. Sorry po. Verse 14. 14. 14. Okay. 1, 2, 3, go. Hallelujah. Sabay-sabay tayo sa 15. So he who was dead sat up and began to speak and presented him to his mother. Isang grupo ng nakikipaglibing at naniniwala na sila yung kanilang daladalang ililibing. Kasi makikita mo, daladala yung wala pang karo nung araw. Buhat-buhat. Daladala nila yung kabaong, may kasama, nung panahon, di ba? Sinong nakaranas gano'n sa baryo nung araw? Na wala pang purinarya, wala pang ngayon, may pa-bubbles na eh. Yung mga habang di kita malilimutan, may bubbles pa. Di ba? Kailanman. Okay. Nagising kayo, nagulat kayo, akala nyo kayo na kinakantahan. Ngayon, isang grupo ng mga makikipaglibing at ang dadalhin nila itong batang lalaki. At alam nyo, obserbahan ninyo, kanino nahabag si Jesus? Sa nanay, hindi doon sa patay. Pero tayo kapag namatay, kawawa naman po, namatay siya, bata-bata siya. Nahabag sa namatay dito si Jesus. Sinasabi huwag niyong kahabagan yung kaya lang dito sa story na ito,
ang kinahabagan niya, yung buhay. Naaawa siya sa nanay. Kaya mga nanay, kung anak mo parang maling direksyon, papuntang libingan kahit buhay pa siya, alam ng Diyos ang iyak mo. Pastor, tinuruan ko naman siya. Talagang binigay ko naman yung the best ko. Talagang inaruga, inayos, kahit papaano. Yes, may pagkukulang ako, Pastor. Kaya lang ibang direksyon ang kanyang tinatahak, kasama ang kanyang mga barkada, papunta sa kapahamakan. Hindi man literal na libingan, pero papunta sa kapahamakan. Pero dahil mayroong nanay na umiiyak, mayroong nanay na naniniwala. Okay? Tapos ang maganda dito, just isipin po ninyo, imagine po nyo sandali. Isang grupo na makikipaglibing, dahil sa patay, isang grupo naman na bumubuhay ng patay, na pinapangunahan ni Jesus. Nagsalpukan. Nagsalpukan ano? Nag-collide. Pinahirapan ko. Nagsalubong. Yan, nagsalubong. Nagsalubong. At ang nakita ni Jesus, hindi yung kabaong, nakita niya yung nanay na umiiyak doon sa nagmamahal sa bata na nandun sa kabaong. Bawat iyak mo, kita ni Jesus. I pray na itong church na ito, dito kasi nasa lubong ni Lord para marinig niya yung iyak mo at yung anak mo na maling direksyon, mabubuhay sa muli. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Ako po ay naging suwail na anak. Lumalakas ang loob ko na gumawa ng masama before dahil may barkada ako. Amen? Di ba? Ganun naman, di ba? Malakas ang loob mo kapag dahil nandiyan ang tropa. Nandiyan ang kajaming, nandiyan ang lahat. Meron pa nga yung ganun siguro talaga, kasi lumaki naman, karamihan sa atin lumaki naman sa Pilipinas. Di ba? Ang unang dadaan dyan, uutangan ko. Ganon tayo kapag lalo kapag may nasa teritoryo ka, kasama ang pinsan mo, barkada mo, kababata mo, ang unang dadaan dyan, liligawan ko. Mga ganyan, mga tripiks na ganyan, ang unang dadaan dyan, kukursunadahin ko. Wala naman, parang tripiks lang. Lumalakas ang loob, kagaya nito, hindi man literal na namatay yung ating mahal sa buhay. Pero itong batang ito, na sa kabaong na ibig sabihin malala na, dadalhin na ng mismong mga sa libingan, pero nung nasalubong si Jesus, okay, nasalubong si Jesus, anong nangyari? Binuhay niya ito. Sabi niya, when, verse 12, a dead man was being carried out. Pag sinabing carried out, wala kang choice eh. Wala kang kakayanan na pigilan pa dahil parang force na dinadala ka ng kapahamakan. And the only son of his mother, and he was a widow, naktindi, no? Alert, kaya yun lang ang alaala niya sa kanyang mister. When the Lord saw her, he had compassion on her, and said to her, do not weep. Sabi ko, Lord, di ko naman nakita dito, habang binabasa ko, na yung ale, nag-pray. Hindi siya makita. Hindi mo mabasa dito sa text na ito, na yung nanay ng bata, nag-pray siya, Lord, Panginoon, buhay mo akin. No. Nakita ni Jesus. Kita ng Diyos ang iyak mo sa anak mo, sa pamilya mo, sa sitwasyon mo. Marahil yan na lamang ang pinakamamahal mo, maalaga sa iyo. Kita ng Diyos na, Lord, wala na. Ihatig ko na sa huling hantungan, pero alam ng Diyos ang kabasagan ng puso mo. Concern siya. Amen? Sabi mo sa katabi mo, concern ng Diyos sa iyo. May isa nagsasalita pa rin na walang kausap. Balik. Kung hindi pa buhatin na natin. Buhatin mo siya. Tignan nyo ha. Then he came and touched the coffin. Sabi ko, isa pa. Hindi nag-iiyakan. Hindi man mismo yung patay ang tinouch niya. Ang tinouch niya yung kabaong, yung box. Hello? May mga bagay ho na ang Diyos mismo gusto niyang i-touch yung bahagi ng buhay mo na minsan nakabox. Marahil ibinax mo na ang sarili mo, hindi na ako mababago.
Ganito na talaga ako. Ganito na, baunin ako mabag. The Lord will touch that box. At magre-resurrect sa puso mo, sa buhay mo, yung dream na nakabatagal nang nakabox. Hallelujah. Young man, I say to you, arise. At kinausap. Binata! Sabi niya, bumangon ka! Kanina, dalagita, tumayo ka! Bumangon ka! And tapos nabuhay siya. Just imagine, dala-dala, hindi ko alam kung ibinaba pa, hindi ko naman nakita. Ibinaba nila yung kabaong, hindi ko naman nabasa eh. Dala-dala ng 4. Imagine mo lang. 4. Ang dadalhin sa ibingan. Dan, dan, daran. Yan, para magising kayo. Okay. 4, tapos nakalubong si Jesus. Binata, di pa sinabi ang pangalan, bumangon ka. Just imagine, dala-dala mo, pagtingin mo, dala-dala mo, nakatayo na. Kasi biglang tumayo. Sabi ko, ang galing Young man, I say to you, sabi niya, I say to you, arise. So tumayo siya. At saan niya present? Sa nanay. Ano matututunan po natin dyan? Death brings separation. Maseseparate na ang batang ito sa nanay niya. Marami ho hindi man literal na kamatayan, marami pong mga kaugalian o pang-ugali character na nagseseparate sa atin. Papalayo sa ating mahal sa buhay, kagaya ng nanay. Pero si Jesus brings life and restoration. Sino dito? Dahil nakakilala kayo sa Lord, naging sweet kayo ulit na mag-asawa. Naging na-restore yung marriage ninyo. Alam nyo, medyo challenge pero na-restore yung marriage ninyo. Taas ang kamay. Wala. Si Ate Berna lang at saka si Kuya Ronnie. Yun. Yan. Na-restore. Talaga naman, hawak ng kamay. Tingnan mo, tinaas itong hawak ng kamay si Philip at saka si Marie. Alam niyo kung sino may hawak sa kamay ni Philip? Si Marie. Tama sa ati SP, si Aaron daw si Philip, nangangalay na kasi. Amen! Nare-restore. Amen po ba? Yung buhay na talagang wasak, yung buhay na talagang napapasama, dami natin nasasaktan, tignan mo, nabibless na sila. Dalawa microphone ko? Okay. Thank you. Ayan. Okay, naririnig na ko hanggang sa taas. Kaya napakahalaga, kapatid, huwag tayong titigil. Young man, arise, your mother's crying. And he present to her. Mga kabataan, tumingin kayo sa akin. Minsan ang nanay ninyo umiiyak din para sa inyo. Yes, mababait kayo, nasa tamang direksyon kayo. Kaya lang minsan, kapag dumadating kayo ng bahay, halimbawa si Shaina, si Louie, si Winnie, pag dumating kayo ng bahay, nag-uusap ang iyong magulang, tapos dumating kayo, tumahimik sila. Si Brother Peter, Sister Judith, kayong pinag-usapan nun. Di ba sa mga parents? Pag yung anak mo, tapos, yun na. Pinagpaplanuhan nila kayo kung paano sila maging parents sa inyo. Amen? Young man, arise, your mother is crying. And he present to her. So nagkaroon ng restoration. Just imagine, yung dating iyakan, di kita napalitan ang tugtugan. Alive, alive, alive forevermore. Kung Ilocano pa yun, ano sa Ilocano na? Nabiyag agnanayon ni Jesus ket nabiyag agnanayon. Ano sa Bisaya yon? Buhi. Sige, kantahin nyo nga sa Bisaya yun, yung alive, alive. 1, 2, 3, go. Sa mga Bisaya, kapatid natin. 1, 2, 3, go. Buhi sa hapon. Si Jesus ay buhi. Yan.
Sa mga Kapampangan, alam niyo ba? Bungi, bungi. Alam mo, naalala ko habang nag-worship tayo, o nung nandun tayo sa retreat, nakita ko yung sa church sa amin. Sabi ko, Lord, nung araw, Ilocano mga kantahan namin, pero talagang tagos sa puso. Dapat meron yung kanta, ada rag-o, rag-o, rag-o. Panakabalin iti dara ni Jesus. Ada, nadugdami kami na, ada rag-o, rag-o. Amen! Talaga, walang gitara nun. Palakpak lang, ada rag-o, rag-o. Rag-o kasi is joy. Itidara ni Jesus. Okay? Sa dugo ni Jesus. Okay? Natutunan kayo. Rag-o. Okay? Panakabalin. Okay? Palakpakan natin ang Panginoon. Ganito ang magbasa ng salita ng Diyos. Na yung salita ng Diyos na nangyari noon, dadalhin mo sa iyong panahon. Kasi wala namang namamatay dito. Wala namang literal na matay. Dinadala natin sa ating kapanahunan kung ano yung literal na nangyayari sa iyo. Amen po ba? And then, number 3, he calls, still palala ng palala ito. He can still get out. Ito naman, 4 days na patay na. 4 na. Oh. John 11:39, but the Lord said, Martha, the sister of dead man, by this time, there is bad odor, for he has been there for 4 days. Si Lazaro. Talaga, alam niyo po ba, sabi ng mga iba, kwento lang naman, di ko lang kung totoo, pero kwento. Na kapag ang isang patay daw, kapag after ng 3 to 5 days, gumagalaw pa. Gumagalaw pa. Ganon daw, tapos pag natunaw na yung muscle dito, gaganon siya. Ay, gumalaw pa. Gumalaw pa, okay. Pero ito, si Lazaro, yung natutulog. 4 minutes lang nakatulog, di naman 4 days. Nakaganito muna. Okay. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Sabi na mismo ng kapatid ni Lazaro, 4 araw na patay. Pero you know what? He can still get you out from the grave. Malala na, mabaho na. Kumbaga yung word na mabaho, balita na. Ang sitwasyon ng pangyayari ng yung taong yan, ganito. Para sa community ng Pilipino sa Geneva, kilala ka na masangsang na ang iyong pagkatao, ang image mo. Pero dito, para nasa libingan, pero ang Diyos, kaya niyang buhayin ang isang bagay, ang isang tao na nais magbago. Kahit gaano man kakomplikado ang buhay. Tayong lahat galing sa ganung buhay. Amen. May mga baho tayo, may mga tayo, umaalingasaw yung ating mga pagkatao na kung saan hindi magandang balita. Kapag sinabi si John, ganito, naku. Pang 10 ng niloko niyan, baka pang ka. May mga ganun silang na sa atin, pero ang Diyos, expert siya sa mga komplikado, sa mga malalang sitwasyon. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, expert si Lord sa buhay mo. Kaya niyang ayusin. When he had said this, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out! Okay. Lazarus, come out! Bakit isinigaw niya? Kasi nasa libingan eh. Tignan mo yung picture. Oh. Balot na bulot pa ng tela. Para yung mga kasama ko natutulog kanina. Sa travel. Binalutan nila ang kanilang sarili. Para di picturean ni King. Come out! The dead man came out. His hands and feet were wrapped stripped. Ito lumabas siya. Just imagine, paano lumabas si Lazaro? Napuluputan. Siyempre lulundag. Parang yung napupanood mo siguro sa movie. Lazarus, come out! Parang ikaw noong una kang attend ng church.
Sing, sing, and make music. Sing, sing. Amen po ba? Pinalabas ka na sa dati mong buhay, pero nakapulupot ka pa. Nandito ka na sa church, wala ka pa rin. Nasa natin ang kamay. Yung isa, kapatid, ganyan tayo dati. Nung una ko umatin ng church, parang nagluluko-luko lang ako. Nag-backslide ako, tapos nagbalik loob ako nung nasa college na ako. Nandun ako sa PAMA, sa Pangasinan Merchant Marine Academy. Wow. Magaling yung pastor na pumunta doon. Dahil puro eskwelahan ng lalaki yon, nagdala ng mga nursing student from University of Pangasinan, UPang. Kami naman, kahit di kami ini-invite na umatin ng Bible study, umatin kami. Habang nagtuturo yung pastor, tinatawaran namin, kay lahat, babagay siya, babagatoy, Kasi natuturo ko magpangasinense. Dumating yung time na malaya ko yung sarili ko. Yun din ang ginamit ng Lord, kaya ako nagpapastor ngayon. Amen. May mga sitwasyon na pinagtatawanan ko, nakapakabulok yung aking pag-uugali, yung pala yung panahon na unti-unti na akong kinakalagan ng Diyos. Amen. Ganon din tayo nung umatin ako ng church, talaga naman, ang ganda ng tugtugan Pero hindi ako makarelate sa mga kantahan. Pero dumating yung time, ako mismo kumakanta na. Sinong ganon dati? Una yung attend, di ka kumikilos. Di ba? Ganun ka. Pero ngayon, 4 na palo pa lang ni Queenie sa stick. Pulakpak. Tak, tak, tak. Ganun ka na. Amen? Sinasabayan mo na yung mga kanta kahit di ka makasabay. Naglulundagan sabay-sabay. Ikaw naman lumulundag, pakabila ka. Hindi ka makasabay. Pero at least may movement, may ginagawa. Pero tingnan nyo kung sinong ginamit ng Diyos para kalagan. With God, there's a miracle, even the worst. Sa Diyos may himala kahit gaano ka pa kalala. Sabihin mo sa katabi mo, balakasan mo, 1, 2, 3, go. Sa Diyos may himala, 1, 2, 3, go. Amen! May himala kahit gaano tayo kalala, kabaw ang pag-uugali sa biyaya at grasa ng Diyos. Sino tayo na magmalaki dahil kinahabagan lamang tayo ng Diyos. Tinawag tayo, hindi man Lazarus, pero pwede bang ilagay mo yung pangalan mo dyan? Okay, ganito, yung pangalan ng katabi mo muna. Tapos isigaw mo. Halimbawa, Sister Lizelle, ilagay mo pangalan ni Sister Pinky. Sabi mo sa kanya, your name, Pinky! Winky, Spider, Pinky, come out! Okay, Lizelle, come out. Yung hindi mo pangalan ng katabi mo, okay? Pwede ba? 1, 2, 3, go! Come out! Kailangan mong lumabas, mag-respond, tumugon sa panawagan ng Diyos. Si Lazaro, makinig kayo, si Lazaro hindi siya nararapat sa libingan sa kadiliman. Hindi siya nararapat sa kabulukan ng buhay. Kaya tinawag siya, come out! The same na tinatawag ang sino mang nakikinig sa boses nito, come out from the negative situation. Come out from that depression. Come out from that addiction. Come out! Lumabas ka dyan. Hindi ka bagay sa depression na yan. Hindi ka bagay sa addiction na yan. Hindi ka bagay sa sama ng loob na yan. Matagal na yan. Lumabas ka na dyan. Amen! Hallelujah! Tapos, makikita nyo pag nabasa nyo ito, pag nabasa nyo naman ito, ay ang inutusan ni Jesus para kalagan siya. Nabuhay si Lazaro, pero ang inutusan ni Jesus para kalagan si Lazarus ay ang mga disciples. Kalagan nyo siya. Kaya nga ang ating church, nung hindi ka pa gumagalaw, pinipre-encounter ka. Niro-romance road kami, tinuturuan ka, pagtanggap sa Panginoong Hesus. Di mo alam, intentional na kinakalagang ka. Nai-enlighten, nawawala yung pagka-spiritual blindness mo. Ngayon, nakakawala ka na. Amen? Ngayon, ikaw nang ginagamit ng Lord para kalagan yung iba. Hallelujah. Amen po ba? Number 4, this is the last one. He can still pick you up
where you fall. Pakibasa pa ng malakas. 1, 2, 3, go. He can, 1, 2, 3, go. Ang Diyos, kaya kang damputin kung saan ka bumagsak. Ito naman, hindi naman siya malala, nakagaya ni Lazarus o yung binata o yung babae. Ito naman, nasa loob ng church. Take note, nasa loob ng church, Kristiyano, nakikinig sa preaching ni Paul. Basahin ko na, on the first day of the week, we came together to break bread. Paul spoke to the people, and because he intended to leave the next day, keep on talking until midnight. Until midnight tayo dito. Okay, until midnight. There were many lamps in the upstairs room where we were meeting. Seated on the window was a young man named, ano pangalan? Eutychus, sabi niya, who were sinking into deep sleep. Naku. Nakikinig ng salita ng Diyos, pero inantok. Okay, deep sleep, sabi niya, hindi lamang inantok, deep na palalim ang tulog. As Paul talked on and on. And when he was sound asleep, he fell to the ground. From the third story, was picked up dead. Naku. Saan siya nakaupo? Sa bintana. Mamaya may ibig sabihin yan sa atin. Okay. Mag-ingat ka sa pagkakatulog mo. Baka mali pa ang kung saan ka nakaposisyon na tutulog. Okay? Sabi, Paul went down, threw himself on the young man, and put his arms around him. Don't be alarmed, he said. He's alive. Pareho rin sinabi ni Jesus, no? Then he went upstairs again and broke bread. Nabuhay. And after talking until daylight, he left. Kaya siguro iksihin ko na lang preaching ko. Baka meron pang mahulog. Okay. The people took the young man home alive and were greatly comforted. Itong si Eutychus ho, natutulog siya. Just imagine ho, nasa third floor yung church ni Paul. At itong si Eutychus, siguro puno na yung tao. Alam mo kung natutulog siya sa hamba ng bintana. Sa madaling salita, ito yung bintana, nakatulog siyang ganyan. Alam mo yun, ginagawa natin ba? Sumandal siyang ganyan. Yung isang paa niya nasa labas. Yung isang paa niya nasa loob. Naunawaan mo na. Yung isang paa mo na kay Lord. Nasa church. Yung isang paa mo nasa labas. Kailan siya nahulog? Nung natulog siya. Nung habang gising siya, siyempre hindi siya mahuhulog. Pero nung nanlamig siya, natulog siya. Bug! Bagsak. Church, huwag na tayo pong pag matulog ka, pag plano mong matulog, ilagay mo yung paa mo sa loob ng church. Ang may ibig sabihin, siguraduhin mo na nandun ka pa rin sa covering ng Diyos. Bawal na po o mahirap na, tigilan na natin ang compromise. Half-hearted na Kristiyano. Yung paa mo nasa loob, yung sa paa mong isa nasa labas. Amen. Praise the Lord ka dito mamaya. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpak ka ng palakpak. Pagkatapos mo naman mamaya iba na. Iwasan po natin pag dumating yung time na maidlip ka, mapanghinaan ka, hihilain ka ng labas. At huwag kang mag-alala kapag dumating man yun na bumagsak ka, mag-backslide ka, pahintulutan mo kami na bumaba kami para buhayin ka. Huwag ka lang magpapalit ng number. Kasi, Pastor, di man lang ako finalo up. Hindi ako tinawagan ng aking leader. Alam ba ng leader ng number mo? Yun nga ho, Pastor hindi niya alam Binigay mo ba? Hindi ho. Paano ka naman tatawagan? Amen po ba? Yes, may mga sitwasyon, makinig ka, may mga sitwasyon na maidlip tayo spiritually. May mga sitwasyon na bumagsak tayo, pero you know what? Kaya ka pa rin damputin ng Lord at buhayin. Magbalik loob ka lang sa Panginoon. Walang imposible
sa ating Diyos. Let's stand up. Hallelujah, God. Saan ka bumagsak? Marahil itong apat na ito, nakarelate po tayo. Marahil kagaya natin itong batang babae o itong batang lalaki na papunta na sa libingan o kay Lazarus o itong si Eutychus. Lahat ng mga yan, lahat ng mga pangyayaring ito, ang in conclusion, lahat sila binuhay. Nagbalik loob sa Diyos. Amen. Ano man ang sitwasyon mo, kagaya man ni Lazarus, i-revive ka. Kagaya man ni Eutychus na, Lord, Pastor, medyo may mga bagay pa na hindi ko maisuko ko eh. I-revive ka. Amen po ba? Father, in the name of Jesus, dalangin ko, Panginoon, na dumaloy ang revival. Dumaloy ka, kumilos ka. Kung sino man sa aming kalagitnaan, God, na or may mga sitwasyon, umamahal kami sa buhay, nakagaya ng babae, Lord, na young girl, Lord God, Lord, tawagin mo rin na mag-get up. O ikaw mismo, get up from that kind of situation. Matagal ka nang nakahiga dyan sa sitwasyon na yan. Rise up from that coffin, kagaya ng batang balalaki. Huwag mong hayaan nung tinawag siya ni Jesus, huwag mong hayaang dalhin ka pa rin ng kumunoy ng mundong ito sa kapahamakan. Hayaan natin, magdesisyon po tayo ngayon. Na Lord, itong tinataha ko parang kagaya ko nung young man. Ayoko naman itong direksyon na ito ng buhay, pero nandito na ako, wala akong kakayanan. Pero you know what? Ang preaching na ito parang nasalubong mo si Jesus. Ginagamit ng Lord ang preaching na ito, parang nasalubong mo siya at sinasabi niya sa iyo, rise up. Kailangan ka pa ng nanay mo, kailangan ka pa ng asawa mo, kailangan ka pa ng pamilya mo. Or kagaya natin si Lazaro, napakapangit na yung image natin sa community, sa family, and so on. Sinasabi ng Lord sa iyo, come out. Lumabas ka, come as you are, kahit nakabenda ka pa. Come out. Kahit may alingaso na come out, umalis ka dyan sa cave na yan, sa libingan na yan, hindi ka nararapat dyan. Oh, hallelujah, God. O kagaya natin naman si Eutychus, na kung saan ang paa niya ay nasa labas. O nabumagsak ka, nagkamali ka, nanlamig ka. Matagal kang hindi umattend ng church o napanghihinaan ka na. We're praying for you na makarecover ka. Praying for you na yung dalawa mong paa ay nasa lugar na kung saan nandun ang presence ng Diyos. Sing this song and magkaroon tayo ng personal prayer. Because our God is a God of revival. Lahat ng apat na ito ni-revive, binuhay ng Diyos. Dahil siya pa rin ang author and finisher of our faith, ang author ng buhay.